Gaano nga ba katikas, kalakas at kinatatakutan ng 2023 Denver Nuggets? Sa season na yon, mistulang unstoppable ang Nuggets mga idol dahil sa sobrang kompleto at solid nilang roster. Sa bawat laro, ramdam ang kanilang dominasyon mula opensa hanggang depensa, kaya para sa maraming fans at kalabang kupunan, parang unbeatable sila noong taong yun. Ang 2023 Denver Nuggets na pinangungunahan ng kanilang all-around performer at back-to-back MVP na si Nikola Jokic ay nagtala ng isang makasaysayang marka noong 2022-2023 NBA season. Nakuha nila ang kauna-unahang kampyonato sa kasaysayan ng kanilang prangkisa mga idol. Pero hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Puno ito ng balakid, luha at matinding kompetisyon lalo na sa kanilang bakuran ng Wild Wild West. Maraming malalakas na koponan kasi sa Western Conference ang umarang sa kanilang landas mga idol. At marami rin ang nagduda kung kaya ba talaga ng isang koponan mula sa Denver na mag-uwi ng kampyonato. Well, ano-ano nga ba ang mga pinagdaanan ng Denver Nuggets sa buong season na ito bago nila nauwi ang inaasam-asam na Larry O'Brien Trophy para sa buong syudad ng Denver? Kaya tara mga idol, palalimin natin ang naging paglalakbay ng Denver Nuggets para makamit ang 2023 NBA Champion. Tara, diretso na tayo! Bago natin pag-usapan ng 2023 season, kailangan muna nating balikan kung bakit napakatamis ng panalong ito para sa Denver. Kung natatandaan nyo mga idol, noong 2020 NBA bubble, lumabot ang Denver Nuggets sa Western Conference Finals matapos bumangon mula sa 2-3-1 deficits. Pero pinigil sila ng Los Angeles Lakers sa taong yun. Pagkatapos ng bubble run na yun, nakala ng lahat ay oras na ng Denver. Pero dumating ang mga matitinding pagsubok mga idol. Noong April 2021, napunit ang ACL ng star point guard nilang si Jamal Murray. Isang napakalaking dagok nito sa koponan. Nasundan pa ito ng back surgeries ng kanilang star shooter na si Michael Porter Jr. Dahil dito, naiwang mag-isa si Nikola Jokic. Oo, nanalo siya ng back-to-back MVP noong 2021 at 2022 mga idol dahil binuhat niya ang buong koponan. Pero pagdating sa playoffs, lagi silang kinakapos dahil kulang sa tao. Marami ang nagsasabi na baka regular season player lang siya, na baka hanggang doon na lang ang Denver, na baka kailangan nilang i-trade ng mga stars nila para makapag-rebuild. Pero hindi nawalan ng tiwala ang management ng Nuggets. Naniwala ang head coach na si Michael Malone na kapag naging malusog lang ang kanyang mga bata, walang makakapigil sa kanila. At sa pagpasok nga ng 2022-2023 season, sa wakas mga idol, nagbalik sina Jamal Murray at Michael Porter Jr. Pero hindi lang pagbabalik ng mga injured stars ang naging susi. Gumawa ng masterclass na mga galawan ang general manager nilang si Calvin Booth sa off-season. Kinuha nila si KCP mula sa Washington Wizards para maging 3&D specialist nila. Pumirma rin sila ng isang malupit na free agent, ang Swiss Army knife na si Bruce Brown. At sa NBA draft, nakuha pa nila ang rookie na punong-puno ng enerhiya na si Christian Braun. Biglang naging kompleto ang puzzle mga idol. Ang 2022-2023 Denver Nuggets ay naging isang halimaw na handang managasa. Pag-arangkada ng regular season, agad na ipinaramdam ng Denver Nuggets ang kanilang puwersa. Ang kanilang opensa ay parang isang magandang simponya at ang konduktor, walang iba kundi si The Joker, Nikola Jokic mga idol. Halos mag-average si Jokic ng triple-double sa buong season na ito. Ang synergy nila na si Jamal Murray sa pick and roll ay naging unstoppable. Kapag dinobol mo si Jokic, ipapasa niya sa kumat na si Aaron Gordon para sa isang malakas na dunk. O kaya naman ikikick out niya sa corner kina KCP at MPJ para sa isang bukas na tres. Napakahirap nilang bantayan mga idol. Nangibabaw ang Nuggets sa Western Conference. Sila ang naging number 1 seed, hawak ang pinakamagandang home record sa liga. Sa taas ng altitude ng Denver sa Ball Arena, halos walang makatalo sa kanila. Natapos nila ang regular season na may 53 wins at 29 losses. Pagpasok ng playoffs, ang unang humarang sa kanilang landas ay ang 8 seed na Minnesota Timberwolves. Nandyan ang twin tower nilang si Rudy Gobert at Karl Anthony Towns at ang pagsibol naman ni Anthony Edwards. Pero agad na nagbigay ng mensahe ang Denver sa Game 1. Tinambakan nila ang Timberwolves. Ipinakita ni Jamal Murray na bumalik na ang kanyang playoff Murray form. Kahit na nagpakita ng matinding laban si Anthony Edwards at nanalo ang Wolves sa Game 4, hindi hinayaan ng Nuggets na bumaba pa ang serye mga idol. Dahil sa Game 5 sa mismong baluarte ng Denver, sinara nila ang serye 4-1. Ipinakita ng Nuggets na hindi lang opensa ang meron sila, may kakayahan din silang dumepensa sa mga crucial na oras. It was a gentleman sweep at umabante sila sa second round. Sa second round naman mga idol, hinarap nila ang team na paborito ng marami sa West, ang Phoenix Suns. Nandyan si Devin Booker at syempre ang Slim Reaper na si Kevin Durant. Pero nanalo ang Denver sa unang dalawang laro sa kanilang home court. Pero pagdating sa Phoenix Suns para sa Game 3 and 4, nag-init ng husto si
sina Booker at KD. Halos hindi pumapalya si Booker sa kanyang mga tira mga idol. Kahit nagtala pa ng napakalupit na 53 points at 11 assists si Nikola Jokic sa Game 4, nakuha ng Suns ang panalo para itabla ang serye sa 2-2. Kaya naman dito na pumasok ang kaba ng mga fans ng Denver. Naramdaman na ng marami ang momentum na lumilipat sa Phoenix, pero sa halip na magpanik, ipinakita ng Nuggets ang kanilang championship DNA. Sa Game 5 ng serye, dinurog nila ang Phoenix Suns mga idol. At sa Game 6, pumasok ang Nuggets sa arena ng Phoenix Suns na may isang layunin, tapusin na ang serye. At anong ginawa nila? Isang madugong dominasyon. Sa first half pa lang umabot na sa 30 points ang lamang ng Denver. Hindi na nakabangon pa ang Suns, para nag-practice lang ang Nuggets sa mismong bahay ng Phoenix mga idol. Kaya tinapos nila ang serye 4-2. Pinatunayan nila sa buong mundo na ang team basketball ay mas matimbang kaysa sa dalawang superstar na nag-isolation play. Well, narito na tayo sa Western Conference Finals, ang kalaban ng Los Angeles Lakers. Ang kupunan na laging pumapatay sa mga pangarap ng Denver. Sila ang tumalo sa Nuggets noong 1985, 2009 at sa 2020 Western Conference Finals. Para sa buong organisasyon ng Denver, ito na ang oras para magiganti. Sa Game 1, ipinakita agad ng Nuggets ang kanilang lakas at kinuwang panalo ng walang kahirap-hirap mga idol. Sa Game 2 naman, nagpakawala ng halimaw na performance si Jamal Murray matapos mag-struggle sa unang tatlong quarters. Sumabog naman siya sa fourth quarter at kumamada ng 23 points sa huling yugto para iangat ang Denver sa 2-0 series lead. Pagdating sa Los Angeles Lakers para sa Game 3, inaasahan na babawi ang Lakers sa kanilang baluarte, pero hindi ito naganap mga idol dahil hindi nagpatinag ang Nuggets. Sa kabila ng pilit na pagdikit ng LA noon, nagpakita ng clutch gene ng Denver para nakawin ang Game 3 sa mismong teritoryo ng mga sikat at nakuha ang 3-0 series lead. At sa Game 4 naman, ayaw nang patagalin pa ng Denver sa isang dikdikang laro. Nagpakawala si Jokic ng mga imposibleng tira, kasama na yung mga nakapikit na 3-pointers niya habang binabantayan ni Anthony Davis mga idol. Sa huling posisyon ng laro, hawak ni LeBron ang bola para itablasan ang score, pero matinding depensa ang ibinigay ni Aaron Gordon at Jamal Murray para mapigilan siya. Buzzer sound, sweep 4-0. Winalis ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa, papasok ang Denver Nuggets sa NBA Finals. Kaya naman sa pinakahihintay na NBA Finals, ang makakalaban nila ay ang Cinderella story ng season ng 8 seed na Miami Heat na pinangungunahan ni Jimmy Butler at ang kanilang coach na never say die na si Coach Erik Spoelstra. Galing noon sa nakakapagod na 7-game series ang Heat laban sa Boston Celtics, habang ang Nuggets naman ay nakapagpahinga ng mahaba matapos walisin ng Lakers. Well, sa Game 1 sa Denver, halatang-halata ang kalawang sa Heat at ang altitude advantage ng Nuggets. Komportable at walang kahirap-hirap na kinuha ng Denver ang unang panalo. Si Jokic nagtala ng triple-double ng hindi man lang pilitang laro. Pero hindi basta-basta sumuko ang Miami Heat. Ito ang tinatawag nilang Heat culture mga idol. Sa Game 2, nag-adjust ang Miami Heat. Ginamit nila ang kanilang sikat na zone defense at nag-init ang kanilang mga 3-point shooters. Sa huling bahagi ng laro, nagkaroon pa ng pagkakataon si Jamal Murray na itabla ang score sa isang 3-pointer, pero sumablay ito. Nanakaw ng Miami Heat ang Game 2 at nawala ang home court advantage ng Denver. Biglang nagkaroon ng pag-asa ang mga kritiko na baka ma-upset ng Miami Heat ang Denver. Baka nahanap na ni Coach Erik Spoelstra ang buta sa sistema ng Nuggets. Pero hindi yun naganap mga idol. Dito na nagpakita ng tunay na kadakilaan ang magpartner na sina Jokic at Murray. Pagdating kasi sa Game 3 sa Miami Heat, nagapoy ang dalawa. Gumawa sila sa kasaysayan sa NBA. Pareho sila nagtala ng 30-point triple-double sa isang laro. Wala pa nakakagawa nito sa kasaysayan ng NBA mga idol, lalo na sa finals pa. Dinurog nila ang Miami Heat sa kanilang sariling bahay para mabawi ang bentahe. 2-1 ang serye. Sa Game 4, inaasahan na si Jimmy Butler ang aako sa opensa. At sa Denver naman, si Jokic at Murray ay hindi magpapatalo, pero iba ang nag-step up para sa Denver mga idol. Hindi si Jokic, hindi rin si Murray, kundi si Aaron Gordon. Nagpasabog si AG ng 27 points at sinuportahan pa ng mga clutch hits ni Bruce Brown mula sa bench. Nakuha ng Denver ang Game 4 at isang panalo na lang ang kailangan nila para sa kampyonato. At dumating na ang Game 5, pabalik sa Ball Arena sa Denver. Isang laro na lang, ramdam mo ang tensyon, ramdam mo ang kaba ng buong syudad. Hindi naging maganda ang laro, mababa ang score, maraming turnovers at hindi pumapasok ang mga tres ng Denver. Puro pisikalan at depensa nangyari mga idols. Sa fourth quarter, nag-init si Jimmy Butler at gumawa ng sunod-sunod na puntos para idikit ang Miami. Pero hindi hinayaan ng Denver na mawala ito sa mga kamay nila. Isang crucial putback mula kay Bruce Brown, isang steal mula kay KCP at ang malamig
bootleg na free throws ang nagselyo sa laro. Nang tumunog ang final buzzer, the job is done. Panalo ang Denver Nuggets at sa kauna-unahang pagkakataon ay naiuwi nila ang kampyonato sa Denver. At ang finals MVP, walang iba kundi si Nikola Jokic mga idol. Sa kanyang sikat at kalmadong post-game interview, sinabi lang niya, the job is done, we can go home now. Gustong gusto na niyang umuwi sa Serbia para makita ang kanyang mga kabayo. Ganyang kasimple ang pinakamagaling na player sa mundo mga idol. Well, ang 2022-2023 Denver Nuggets ay hindi lang basta isang team na nagkataong nanalo. Sila ay isang masterclass na kung paano bumuo ng isang koponan. Hindi sila umasa sa mga super team na binubuo sa pamamagitan ng mabilisang trades ng mga superstars. Binuo nila ang team na ito mula sa draft. Si Jokic, Murray, Porter Jr., Chris Brown, nagtiwala sila sa proseso para makamit nila ang kanilang unang kampyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa 2023 Denver Nuggets?